Iisang lumabas sa resulta ng pagsusuri ng DICT, PNP at NBI sa video mula sa pagtitipon ng grupong hakbang ng maisug, computer-generated at gumamit umano ng AI technology para manipulahin ang video at palabasing si Pangulong Bongbong Marcos ang laman nito. Nakatutok si June Veneracion. Hindi raw kailangan ng high-tech na gamit para makitang may anomalya sa nag-viral na video na inilabas sa pagtitipon ng grupong Hakbang ng Maisog sa Amerika. Gamit ang fake image detector application na libreng madadownload. Isinalang ng spokesperson ng Department of Information and Communications Technology ang screenshot ng video. Yan o ang lumalabas. Looks like computer-generated or modified image po. Sa pahayag, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman ang national leadership ng Hakbang ng Maisog sa pagpapalabas ng video na nagpapakita umano kay Pangulong Bongbong Marcos habang sumisinghot ng cocaine. Pero sabi ng DICT, peke ang video na mababa raw ang kalidad ng pagkakagawa kaya napakadaling mabisto. Kahit ang mga cellphone user na hindi malalim ang kaalaman sa teknolohiya ay kayang-kayang suriin ang screenshots gamit ang fake image detector. Sabihin nila may bias kami dahil we're from government. Although sabi ko mas complicated yung tools na ginamit namin. Pero etong video, this particular video is so crude na pag ginamitan nyo ng very, very simple tools, madidetect nyo na kagad if it's computer-generated, is it suspicious or not. Pareho ang resulta sa mga magkahiwalay na forensic analysis na ginawa ng PNP at NBI. Gamit ang infrared light, pinag-aralan ng NBI ang hugis ng tenga ng Pangulo at ng lalaking nasa video. Dito pa lang, makikita na raw agad na hindi ang Pangulo ang nasa video. You can see that this is the triangle notch here are embossed compared here which is not that embossed. Also the intertriangle notch is larger here. This is narrower on this picture. So it means this picture is definitely not the same. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Sabi naman ng PNP, ginamitan ito ng AI technology para manipulahin ang video at palabasin na ang Pangulo ang laban ng retrato. Now there was also another post stating or saying that this video was taken in 2012. So what we did is we also gathered photos of the President in 2012 and then we again compare at ganun din ang result, very different. May listahan na raw ang NBI ng mga taong kanilang iniimbestigahan kaugnay ng viral video. One thing is certain, dapat talaga may mananagot po rito. Hindi naman po pwede. Ganito na lang po sa mga nakikinig ngayon. What if sa inyo mangyari ito? What if babuyin kayo ng ganito? Ang grupong Hakbang ng Maisog sa Los Angeles, California ang unang nagpalabas ng naturang video. Naroon sa pagtitipon si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi pa siya tumutugon sa amin. Nagpadala rin ng mensahe si dating Pangulong Duterte na ipinarinig sa parehong pagtitipon. May pinaglalaban kayo para sa kabutihan ng ating bayan. Matatandaan ang grupong Hakbang na Maisog ang nag-organisa ng ilang mga prayer rally na dinaluhan ni Duterte. Sa isa sa mga rally na ito noong Enero, tinawag niyang bangag at nagdodroga si Pangulong Marcos. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag kahapon, ang pinakamabisang paraan para mapatahimik ang issue ay ang pagsasailalim ni Marcos sa hair follicle drug test. Walang tugon ang Malacanang sa mga sinabi ni Duterte. May bawala naman ng mga otoridad sa mga magsishare ng video na maaari silang makasuhan sa ilalim ng Anti-Cybercrime Prevention Act na may parusang 4 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Yung mga consequences ho talaga yung ginagawa natin, especially in this online world, especially if you have malicious intent. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.